Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito gagawa tayo ng isang practical na PC build para sa general use gamit ang Ryzen 3 3200G. Ang focus ng setup nito ay pang araw-araw na task tulad ng browsing, online classes, office work, media consumption at light gaming na hindi gumagastos ng malaki. Layunin natin dito ang balanced na performance, sapat na storage para sa basic needs at upgrade path kung sakaling gusto mo pang magdagdag ng parts. At tandaan, kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa at kung gusto mong mahanap ang item, pansamantala gamitin mo muna ang camera search function ng Lazada. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Ang processor na gagamitin natin ay ang AMD Ryzen 3 3200G. Isa itong 4-core, 4-thread na processor na may built-in Radeon Vega 8 graphics. Para sa general use, sapat ito para sa web browsing, document editing, video streaming, at video calls. Pagdating naman sa light gaming, kaya nito patakbuhin ng mga esports titles tulad ng CSGO, Valorant, at League of Legends sa 1080p low settings. At dahil integrated graphics ang gamit natin, hindi na natin kailangan ng dedicated GPU sa build na ito. Kaya mas makakatipid ang budget at mas simple ang setup. Para sa cooling, dahil walang cooler na kasama ang ating biniling processor, 3-type yon. So kailangan natin bumili ng CPU cooler. So gagamit tayo ng Reed Stealth Cooler, basic na air cooler ito, sapat para sa stock performance ng 3200G. Dahil hindi naman mataas ang power consumption ng processor na ito, kaya nitong panatiliin ang stable na temperatures para sa daily workloads at light gaming. Ang motherboard na gagamitin natin ay ang Asus Prime A520MK. Isang micro ATX board ito na compatible sa AM4 processors na may support para sa DDR4 memory hanggang 64GB. May M.2 slot ito para sa SSD, 1GB Ethernet para sa stable na internet connection at HDMI output para magamit agad ang integrated graphics ng 3200G. Simple lang ang features nito, pero sapat para sa isang entry-level general use build. Sa memory, gagamit tayo ng dalawang 8GB DDR4 RAM para sa total na 16GB. Huwag nyo nang pansinin yung speeds, pwede na yan kasi masyadong mahal yung 3200 mega transfers. Para sa general use at light multitasking, sapat na ang 16GB para maging smooth ang experience kahit sabay-sabay ang applications na bukas. Sabihin ko lang, dahil integrated graphics ang gagamitin natin, wala tayong dedicated GPU sa build na ito. Ang Vega 8 graphics ng 3200G ang bahala sa display at light gaming task. Kung sakaling gusto nyo ng mas mataas na gaming performance sa future, pwede kayong magdagdag ng discrete graphics dahil may PCIe slot ang motherboard na to. Para sa storage, may 120GB SSD tayo para sa operating system at essential applications. Pwede ka rin maglagay ng konting games dyan. Ito magpapabilis sa boot time at overall system responsiveness kumpara sa traditional hard drive. Para naman sa mas malaking files at games, ikaw na ang bahala sa extra storage. Ngayon, ang case na gagamitin natin ay ang InPlay OpenView V300, isang budget mid-tower case ito na may tempered glass panel at compact form factor para sa micro ATX builds. Simple lang ang itsura nito at bagay sa clean setup. At kung titingnan mo mga reviews sa case na ito, may mga feedback na hindi ganun kalakas ang airflow ng ganitong klaseng case. Huwag kayong mag-alala sa patang case na ito. Basta maglagay lang kayo ng mga up to 4 PC fans. Para naman sa power supply, gagamit tayo ng Acer Full Modular 550 watts PSU. Sapat ang 550 watts para sa build na ito. Actually, sobra pa nga. May allowance pa kung sakaling magdadagdag kayo ng entry-level na graphics card sa future. Dahil modular ito, mas madali ang cable management at mas malinis tingnan ang loob ng system. Dadagdagan pa natin ng, of course, 4 na 120mm generic PC fans para makatulong sa airflow. Pinili natin ang simple na fans para controlled ang budget at hindi masyadong flashy ang itsura ng build. Ayoko nung may kulay eh. Pero kung gusto mo nang makulay, ikaw nang bahala doon. So, ayan, kung pagsasama-samahin natin ang presyo ng mga parts, ang total ay 10,802 pesos. Wala pang voucher yan, so pwede pa yung bumaba. Kung makakakuha ka ng mga 10% voucher, may mataas na voucher ngayon, yung mga 22%, nakikita ko ngayon sa Lazada. So anyway, 10% ang gagamitin natin para simple lang. Kung makakakuha ka ng 10% sa lahat ng parts, mga babayaran mo siguro ay 9,700 something. Okay, so kung may tanong kayo tungkol sa build na ito, i-comment na sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.